Naniniwala akong lahat ay nakapasok na mula sa waiting room. Iyan si Henry Tenen. Inaminyang siya ang pumatay kay Microsoft executive Jared Brightigan. Ayon sa mga piskal, nangyari ito sa utos ng dating asawa ni Brightigan at ng bago niyang asawa, ngunit binawi na ni Tenen ang pag-amin niya habang lumalabas ang mga text message na umano'y tumatalakay sa ilang taong planong pagpatay. Tatalakayin ko ang mga pinakabagong kaganapan sa pagpatay kay Jared Brightigan. Ako si Angelette Levy at ito ang Crime Fix. Mahigit 4 na taon na mula nang barilin at mapatay si Jared Brightigan sa Jacksonville Beach, Florida. Ngayong Agosto, haharap sa paglilitis sina Shanna Gardner at ang kahiwalay niyang asawang si Mario Fernandez Saldana na inakusahan ng sabwatan sa pagpatay kay Jared. Sa pagsisimula ng paglilitis, isasama na rin si Henry Tenen bilang ikatlong akusado. Si Tenen, dating ng unggupahan kay Fernandez Saldana, ay umamin sa plea deal na siya ang bumaril at pumatay kay Brightigan. Inupahan umano siya para gawin yon. Umamin si Tenen sa second-degree murder at pumayag tumestigo laban Tina Gardner at Saldana, pero hindi na ito mangyayari. Bago ko ipaliwanag kung bakit hindi na mangyayari yon, balikan muna natin ang kaso. Nagkakilala sina Shanna Gardner at Jared Brightigan ng 2009 sa Florida at ikinasal sila nung sumunod na taon. Parehong debutong Mormon ang mag-asawa, pero nagkaproblema sila nang ipanganak ang kambal nila noong 2013. Di naglaon, nag-file ng diborsyo si Gardner at hiniling ang buong kustodiya ng kambal na babae. Lumipas ang ilang taon at sina Jared at Shanna Gardner ay nagdiborsyo at pareho na silang may bagong asawa. Si Gardner kay Fernandez Saldana at si Jared sa asawa niyang si Kristen. Ayon sa piskal, may dahilan si Shanna para gustong ipapatay si Jared. Una, magulo at puno ng alitan ang kanilang diborsyo at kasunduan sa kustodya ng kambal. Gusto ni Brightigan palakihin ang mga bata sa pananampalatayang Mormon at naniniwala silang magkakaroon ng buong access si Shanna Gardner sa trust fund kapag patay na si Jared Brightigan. Ayon sa mga piskal, nakita sa lumang text message ni Gardner na gusto niya maglaho si Brightigan at sila ng mga kaibigan niya ay nag-usap gamit ang code tungkol sa kagustuhang mamatay si Jared. Makikita na natin ngayon ang mga text message na gagamitin ng mga piskal bilang ebidensya sa paglilitis. Ngayon lang natin ito makikita. Ang palitan ng text na ito sa pagitan ni Shanna at ng kanyang kaibigang si Kim Jensen ay mula pa noong Mayo ng 2015. Sabi ni Shanna, hindi maganda araw ko ngayon. Sumagot si Kim Jensen, huwag mo munang ituring na masama agad ang araw. Sinusubukan ko pa ring ipadala si Tanga sa kulungan. Sabi pa niya, kung di ako makagawa ng casserole, kulungan na lang ang pinakamagandang opsyon. May mga text pa mula 2016 na sinasabi ng mga taga-usig na nag-usap ang mga babae gamit ang code. Noong Hulyo 17, 2016, sumulat si Kimmy sa isang babaeng nagangalang Susan Lee, kailangan ni Shanna ng lalaki. Sumagot si Susan Lee, anong klaseng lalaki? Sumagot si Kimmy, yung klase na gumagawa ng permanenteng pagpapawala sa ilang tao. Daddal pa ni Kimmy, may kilala ka bang mga magician? Sumagot si Susan Lee, magician. Wala akong kilala. Para sa Tanga, tinanong niya. Sumagot si Kimmy, iniisip ko si Tomas, LOL. Sumagot si Susan Lee, hindi siya magician pero tatanungin ko kung may kilala siya. Dagdag ni Susan, sigurado akong may kilala ang ex niya. Narinig na natin ang tungkol sa mga text message na ito at nabasa na rin natin. Pero ngayon nakikita na natin sila sa bagong labas ng Discovery at ang mga text na ito ay mula pa noong 2016. Ipinapakita raw ng mga taga-usig na matagal nang iniisip ni Shanna Gardner ang pagpatay. Sa parehong araw, inilabas din ang isa pang set ng mensahe ni Shanna at Kimmy. Sumulat si Shanna, nasa simbahan ako, fabulous ako, straight face emoji pa, paborito kong lugar to sa mundo. Sabi ni Kimmy, huminga ka ng malalim, magiging ayos din. Kakausapin kita agad paglabas mo. Ilabas mo lang ang inis mo sa gym mamaya. Pagkatapos, may bahagi ng text na na-blur o tinakpan dahil sa aktibong investigasyong kriminal. Pagkatapos, tinype ni Kimmy, galit siya sa kanya. Dagdag pa ni Kimmy, kung hindi, alam kong may kilala ang asawa ni Sue, LOL. Sumagot si Shanna, sakto lang nung iniisip kong magandang ideya itong isang linggong off/on na ito. Sobrang saya ko lang talagang isipin na hiwain ang kanyang leeg.
Naka-blackout din ang susunod na text. Ito ay in redact na sinasabing ito ay protektado dahil maaring naglalaman ito ng nilalaman ng isang pag-amin o impormasyon tungkol sa isang impormante. Ang mga text message na ito ay mula pa noong 2016 taon at kalahati bago pinatay si Jared Breidig. Mayroon ding mga text message mula Agosto ng 2022 ilang buwan matapos mapatay si Jared Breidig, kung saan sinabi ni Shayna kay Kimmy, ayokong may makaalam, at sumagot si Kimmy, hindi ako magsasabi. Ihahain nito ng taga-usig para ipakita na matagal nang may galit si Shayna Gardner kay Jared at maaring matagal na niyang planong patayin ito. Ano naman ang gagawin ng depensa? Baka sabihin nila na isa lang siyang dating asawa na naglalabas ng sama ng loob sa mga kaibigan at binibigyan lang ng mali siya ng mga taga-usig ang mga text na ito. Pinalabas din ang ulat na ito na nagpapakita na nagsagawa ang ATF ng tinatawag nilang controlled call kasama ang isang nakikipagtulungang saksi noong Oktubre 7, 2023. Ang ulat ay may markang restricted. Ayon sa ulat, sinabi ng taong iniimbestigahan sa isang aktibong kasong kriminal kay Fernandez Saldana na pinuwersa ng ATF ang pagpasok sa tirahan noong nakaraang araw na nadulot ng sira sa kandado ng harapang pinto na kinailangang ayusin. Sinabi ng tao na may ilang gamit na kinuha mula sa bahay. Habang nag-uusap, sinabi ng tao kay Fernandez Saldana na may hinahanap sila at tinanong kung may bagay siya sa bahay. Sumagot si Fernandez Saldana na wala siyang pag-aari sa tirahan. Tumagal ng 4 na minuto at 8 segundo ang tawag. Hindi pa tiyak ang halaga ng tawag na ebidensya ngayon, pero maaring luminaw ito sa paglilitis. Noong panahong pinatay si Jared Breidig noong Pebrero 2022, muling nag-asawa siya sa isang babaeng nagngangalang Kristen. Nabanggit ko na yon kanina at masaya siya, pero si Jared ay may kambal pa rin kay Shayna Gardner at ayon sa mga piskal, bahagi yon ng matagal ng plano para ipapatay si Jared. Sabi ng mga piskal, nais ni Shayna ang buong kustodiya ng kambal at buong access sa trust fund, kaya iyon ang motibo. Ayon sa teorya, sina Shayna Gardner at ang dating asawa niya ang kumuha kay Henry Tenen na 62 taong gulang para patayin si Jared Breidig. Si Tenen ay nangungupahan kay Fernandez Saldana. Ibinunyag ng mga piskal ang mga checking isinulat ni Fernandez Saldana kay Tenen na $1,000 ang halaga. Isa ay may label na Kickstarter at memo na good luck. Noong Pebrero 16, 2022, pinatay si Jared Breidig sa Jacksonville Beach habang nakatali sa car seat ang kanyang 2 taong gulang na anak. Ayon sa pulisya, nagmamaneho pa uwi si Breidig sa madilim at liblib na Sanctuary Boulevard kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Huminto siya, binuksan ang hazard lights at bumaba para alisin ang malaking gulong sa kalsada. Doon siya pinaputukan ng maraming beses. Noong una, parang random ang pagpatay kay Breidig, pero may ilang palatandaan na hindi ito basta krimen tulad ng gulong sa kalsada. Nahuli sa security footage ang isang pickup truck sa lugar ng pagpatay, kaya natunton ng pulis ng Jacksonville Beach si Henry Tenen. Nalaman ng pulis na umuupa si Tenen kay Fernandez Saldana. Ayon sa mga piskal, babayaran daw ni Fernandez Saldana si Tenen ng $150,000 para isagawa ang pagpatay na iyon. 18 buwan matapos ang krimen, kinasuhan ng grand jury sina Gardner at Fernandez Saldana dahil sa kanilang mga papel sa plano. 3026. Nakikipag-ugnayan na sila sa pintuan na yan. Noong Agosto 17, 2023, inaresto ng mga pulis si Shayna Gardner sa Washington State. Matagal ding lumipas bago lumabas si Gardner mula sa bahay. Sig. Yung puting sasakyan sa likod ang tinutukoy. Pupunta ako sa side ng pasahero. Yan ang sabi mo, di ba? Oo. Sige muna tayo. Sa property.
Ayos lang ako. Narito ang listahan ko. Hindi ko sigurado kung lahat tayo ay sang-ayon. Pero karamihan doon ay may reseta. Kaya susunod kami sa'yo papunta sa... Kaya sabi ng detective pupunta sa PD. May mga silid din kami para sa interview. Dalhin sa PD para madala siya. Yan. Ayos yan, larga na. O, pwede mo siyang dalhin doon. Susunod na lang kami. Sige. Paalala, hindi ko sure kung tatanggapin ang kulungan ng gamot na wala sa bote. Maliban doon, bahala na kayo sa mga susunod niyong gagawin. Pwede natin subukan pero sa tingin ko malamang tatanggihan niya ng kulungan. Ayos lang yan. Ang mileage ay 10.1. Sakto. Salamat. May hangin ba dyan sa likod? Mainit ba dyan sa likod? Tumanggi si Gardner na kausapin ang mga pulis sa istasyon. Nayon kay Henry Tenen ang dating umaming hitman na sanay pangunahing saksi ng estado sa paglilitis. Hold your dog. Ilang taon na ang aso mo? Mapinwal. Salamat. Eh, di na siya tuta. Magandang aso? Kumusta? Eksaktong isang taon bago nito, natagpuan ng pulisya si Tenen. Dinala siya sa silid para sa interview at tumagal siya roon ng mahigit 5 oras. Pero alam mo, hindi natin makokontrol kung anong susunod. Iyan lang ang kaya nating kontrolin, Henry. Anong susunod? Paano ako maaalala? Paano ko gustong lisanin ang mundong ito? Isang lalaking may prinsipyo, gumawa ng tama, o isang uto-uto? Parang ginagawang tama at walang alam tayo ngayon. Hindi tayo tanga, Henry. Alam kong hindi ka ganon. Seryoso ako sa respeto. Binibigay ko sa iyo ang respeto na binibigay mo rin sa akin. Maggalang ka, pero tinaasan mo ang boses mo sa akin kahit hindi ko ginawa yon. Nagkaiba lang tayo ng opinyon. Alam nating may hindi pagkakasundo, pero alam natin kaya nating ayusin. Kilala kita. Maraming bahagi ng police interview ni Henry Tenen ang tinanggal marahil dahil may inamin siya. Pagkatapos, humingi siya ng abogado. Wala na akong magagawa pa. Sa tingin ko, hindi ko kailangan ng abogado. Umamin si Tenon ang guilty sa second-degree murder at pumayag domestigo laban kina Gardner at Fernandez Saldana sa paglilitis. Siya sana ang pangunahing saksi, pero ngayon, hindi na mangyayari yon. Magandang umaga, kagalang-galang. Ako po si Julie Schlapp, kinatawan ni Gina Ondemon. Kagalang-galang, nung Biyernes po ay nagsumit kami ng mosyon para bawiin ang naunang plea. At pumayag ang Korte na ipagpaliban ang kaso habang tinatapos ng prosecution ang kanilang panalo ngayong linggo. Sige po. Binawi na ni Henry Tenen ang kanyang guilty plea, susubukan niya ang kanyang kapalaran at haharap siya sa paglilitis. Noong Biyernes, nagsumite kami ng mosyon nito para bawiin ang plea alinsunod sa Rule 3.170 subsection F. At particular, hinihiling namin sa Korte na gamitin ang kanyang pagpapasya at payagan si Ginoong Tenon na magkaroon ng paglilitis batay sa merito ng kanyang kaso. Kadalang-dalang na po, wala po kami ibinibintang kanaling gawain. Hinihiling namin sa Korte na gamitin ang pagpapasya nito dahil hindi pa nasentensyahan si Ginoong Tenon. Kaya gusto namin itakda at ituloy ang paglilitis. Ano po ang sapat na dahilan? Hindi po namin maipaliwanag ang dahilan, kagalang-galang na po. Kaya po kami ay simpleng humihilin sa ilalim ng 3.170 na gamitin ng Korte ang kanyang kakayahan na magbigay ng paglilitis based sa merito. Sige po. Walang tututol ng Estado kung aaprobaan ng Korte ang mosyon at paglilitis. Kasabay nito, hindi nagsugide ng mosyon ng Estado para sa plea agreement ng mga akusado ng mga kawalang bisa. At ang Estado ay walang pagtutol kung ang Korte ay magpapatawag ng sentensya, papatuloy sa sentencing ngayon o sa mga susunod na linggo para sa akusado. Kaya iniiwan namin ito sa pagpapasya ng Korte. Wala kaming tutol sa pag-aproba ng mosyon. Tinanong ng hukom si Henry Tenen kung ano talaga ang gusto niyang gawin.
Ano ang gusto mo? Gawing simple natin. Gusto mo bang panatilihin ang posisyon mo para ituloy ang paglilitis? Women trust. Nakuha mo na, pinagbigyan na ito. Opo, sir. Ang motion na bumawi. Tilugon ang kanyang pakiusap. Salamat po, kailangan mo. Wala ka naman. Ayan, narinig nyo. Gusto niya ng paglilitis, kaya lahat ng tatlong akusado lilitisin sa pagpatay kay Jared Bridgen. Ang hurado ang magpapasya kung sapat ang ebidensya para mapatunay ang nagkasala sila sa sabwatan sa pagpatay kay Jared Bridgen o hindi. Lahat sila ay nag-high ng not guilty plea kaya magsisimula ang paglilitis sa Agosto. Hanggang dito na lang ang episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.